Narito na naman muli, inaalala natin kanyang kamatay at pagbubuhay na muli ang Diyos. Ang araw na ito, ang kanyang kapahingahan, dapat nandito tayo lahat, mga kapatid. Inaalala natin ang kanyang kapahingahan. Hindi lang tayo nagpapahinga sa bahay, nagpapahinga din tayo sa Diyos upang magkaroon tayo ng kapahingahan at kapayapaan. Amen. Salamat sa Panginoon. So ang ganda ng awit natin, tayo lumalapit at nagagalak. So ang kanyang pag-ibig ay mananatili kailanman. Ang lakas niya ay pinagkaloob niya sa atin sa bawat isa. Ang pag-ibig, ang pagmamahal, ang pag-iingat, ang lahat na hinihingi natin ay ibinigay niya sa bawat tao na nakakilala sa Diyos. So ito ang kanyang mga pangako. Salamat sa Panginoon. Sa Matthew 11:28, ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayo'y nabibigatan, nahihirapan. So ang lahat siguro nabibigatan at nahihirapan. Wala naman tayong talagang dapat na ikabalisa dahil ang Diyos ay mabuti, mabait, mapagkumbaba. Wala tayong lalapitan dito sa mundo dahil ang Diyos lamang ang ating pag-asa. Sa kanyang pangako, sabi niya sa 11:28, lumapit tayo mga nahihirapan, na mga nabibigatan, magaan ang kanyang pamato, pasanin natin. So ang Diyos ang ating kapahingahan at kapayapaan. So salamat sa kanyang mga pangako na sa mga bersikulo na ito, inaanyahan ng Diyos na tayo magpahinga sa Kanya. Hindi lamang tayo nagpapahinga sa bahay, hindi lang tayo nagpapahinga na humiga, hindi lang tayo nagpapahinga sa ating kaisipan, bagkus sa Diyos tayo magpahinga. Dahil ang Diyos ay nagpahinga rin sa ikapitong araw. Amen. Nung nilikha niya ang langit ng 6 na araw, sa ikapitong araw nagpahinga siya. So ikapitong araw na to, ang araw na to ay pinabanal. So dapat din tayo magpakabanal at maging matuwid sa harap niya. So salamat sa Panginoon na walang dapat tayo katakot, walang dapat tayong ikabalisa, wala dapat tayong ipag-alala sa buhay natin dahil ang Diyos ay matuwid, mabait, mapagkumbaba, mapagpasensya. Bakit tayo naririto sa mundo? Ang nilikha ang Diyos, ang sansinukob, nabubuhay tayo ng 7/24 sa buhay natin. Nilikha niyang araw, sumusunod tayo sa pagsikat at pagdaloy na ang Diyos ay lumikha ng lahat ng bagay sa mundo ito. Nilikha niyang araw upang maliwanagin ang buhay natin. Magliwanag siya sa ating mga puso na hindi lamang tayo nabubuhay magsilid ng pagkain ng ating tiyan. Hindi lamang tayo nabubuhay upang magtrabaho. Hindi lamang tayo mabuhay magkaroon ng karangyaan, bagkus mabuhay tayo sa Diyos. Amen. Dahil ang Diyos ang ating buhay, siya ang ating pinagmulan, siya ang ating kalakasan. Araw-gabi, natutulog tayo. Yung pagtulog natin na yun ay hindi natin alam kung mayroon pa tayong bukas. So ang Diyos mabait, mabuti, at talagang pag nakilala mo ang Diyos, sabi niya ni Mami kanina, talagang gumawa kayo ng bubuti na sa kapwa dahil para makarating tayong langit. Hindi lang sa sulok, kung gusto niyo talaga ng makarating langit, magpakumbaba kayo, magtiis, huwag tayo manghimagod sa paggawa ng mabuti. Huwag tayo mag-alala, dapat talaga natin na magtrabaho tayo sa Diyos. Sabi nga sa Matthew 26:41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong mapasok ng puso. Dahil si Satanas, maali-alig niya, ini-study niya ang bawat isa, pinag-aaralan niya ang bawat isa, tinatansya niya isa kung nagbabasa ng Bible yan. Pag hindi na nagbasa ng Bible yan, doon na siya intra. Kung anong kahinaan mo, doon na siya mangwawasak. So dapat natin batayin ang ating kaisipan. Sabi nga sa 1 Thessalonians 5:23, sa aking pagbabalik, ingatan nyo ang espiritu, katawan at kaluluwa. So itong bagay na to na naipahayag kanina, narinig ko tungkol doon sa paghahari ng Diyos dito sa ang tao ay mamatay lamang. Mamamatay talaga sila dito sa lupa kasi gusto nila sa lupa lang sila eh. Ako ayaw ko sa lupa, gusto ko sa langit, di ba? Sa kanila pang sanlibutan yan, Babylon yan. Susunugin talaga ang mga hindi sumusunod sa Diyos.
Sa Revelation 21:8, ang lahat ng mga sinungaling, mamamatay tayo, mapagsamba sa Diyos-Diyosan ang hindi kumakilala sa Diyos. Ang kanilang hantunga ay pangalawang kamatayan doon sa Hades, doon sa ilalim ng lupa. Sinasabi ni Translangit. So tayo, pag-aari tayo ng Diyos, dapat maging mapagbantay tayo. Amen. Dahil ang gawa ni Satanas, itong utak na to, dito sila nagmi-meeting. Dito sila nagko-compare siya. Dito sila naghahalo-halo ng mga masamang espiritu. Ang kalaban natin hindi tao, kundi mga anghel, billions of people dito sa lupa. Marami sila. So kung hindi tayo magbabantay, ang ating mga anak, ang ating mga pamangkin, kapatid, ginagamit sila upang hindi tayo magpatuloy. So sabi nga sa Matthew 11:28, lumapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng tulong. Amen. Lord, ako'y nagpapakumbaba sa iyo. Kasi sa atin ang aking puso. Sabi niya sa awit 39:4, awit 139:4, hindi pa natin sinasambit ang ating mga pangangailangan. Alam na ng Diyos Amen. kung ano ang ating buhay. Alam ng Diyos kung hanggang kailan tayo mamamatay. Amen. So ngayon, bakit tayo nabubuhay sa mundong ito? Dapat tuwing linggo, chinichismis natin si Lord kung ano mga versikulo na ating pag-aaralan. Ipinamumuhay natin ito upang ang paghahari ng Diyos hindi lamang sa dila, dapat sa loob. Ano man ating gustong marating, ang Diyos ang nakakaalam. Ang pangarap natin, ang Diyos, hindi sa anumang bagay. Bagamat kailangan natin, ang Diyos talaga mabait. Ang sabi nila, gusto nila makita ang Diyos. Hindi nila makikita kailanman ang Diyos dahil sa John 4:24, ang Diyos ay Espiritu, dapat natin sambahin sa Espiritu at katotohanan. Yung iba nagpapakalalim sa Diyos, araw-araw sinasamba nila ang Diyos. Tuwing madaling araw, sinasamba nila ang Diyos. Tuwing madaling araw na tahimik, itinataas nila ang Diyos. Dahil bakit namamatay ang tao? Namamatay ng tao, hindi siya nagiging matuwid sa harap ng Diyos. Puro sila kasamaan, puro sila karangyaan, hindi masama. Kaya nga yung sinasabi ni Mami na talagang ang pangarap natin makarating ng langit. Iyon lang naman ang ating pag-asa dun. Makarating tayo sa langit dahil dito sa lupa maraming kapighatian. Amen. So yung huwag ka matakot na mamatay dahil kaya ka nga naghahanda para maging matuwid sa harap ng Diyos. Kailangan magpakumbaba ka, Lord, bigyan mo ako ng karunungan. Lord, wala kaming ganito. Alam ng Diyos. Lumapit ka lang sa Kanya, huwag na tayo lumapit kung sino man. Ang tutulong sa atin, ang Diyos lamang. Tayo mga taga-Diyos My Life, natututo tayo maging matuwid. Natututo tayo bakit tayo nagtitipon-tipon. Lagi siyang nagsisiyasat sa ating puso. Ako nga, sabi ko, Lord, bakit ako nagsasalita ng ganun? Pero nakagawa pa rin ako ng kasalanan. Lord, sige, susubukan ko pa rin maging matuwid. Sabi sa Job 33:19. Ang Diyos nagpapadala lahat ng karamdaman, sakit, upang sa harapan niya. Sa pamagitan ng kirot, matransforma tayo. Ibig sabihin, maging maayos tayo, wala tayong bahid, wala tayong kulubot, wala tayong anuman na hindi tayo makisawsaw ng sanlibutan. Dahil ang langit, ang lupa ay malulusaw lahat yan. Hindi tayo forever sa lupa. Hindi tayo forever dito sa mundo. Ang forever natin sa langit. Dito lang sila sa lupa. Dahil pag hindi ka manatili hanggang wakas, hindi ka maliligtas. Hindi lamang sa magitan kanilang mga dila, dahil sila mga dila lamang. Hindi lang pinamumuhay yun. Nasa ng versikulo doon. Sabi nga sa Revelation 21:8, ibubukod ang mga matutuwid at hindi matutuwid. Paano ka mailis sa saklat ng buhay? Dapat ngayon pa lamang na malakas ka, ngayon pa lang na maliwanag ang iyong mga mata, ang iyong pandinig, magpursige ka ng makapasa sa iyong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Pagbalik-bulay niya ng Hosea 1:8, araw-gabi, para malaman mo ang gusto mong makuha kung anumang kurso sa buhay mo. Ang mga bagay-bagay na ito talagang napakahirap talaga kung busy ka sa buhay mo. Sabi ni Mami, huwag natin pahalagahan yan. Isama mo si Lord sa pangarap mo. Dahil ang gusto natin sa langit, hindi sa lupa. Salamat sa Panginoon, sa Kanya nakapangako. Na tanda niyo mga kapatid, alam niyo, sa buhay ko sabi ko, Lord, turuan mo akong magpakalalim dahil hindi naman ako magsasalita na sinusulat ko. Lord, i-guide mo ako, Holy Spirit. Bigyan mo ko ng kahinaunan. Huwag mo akong utalin dahil ikaw na ang kumikilos, di ba? Hindi sa sarili ko. So ako nawala ng hiya ko na inaano ko na magkaroon pa rin ng malalim na salita, maunawa dahil ang Diyos lamang ang ating kalakasan.
ang Diyos lamang ang ating paningin, ang Diyos ang ating pandinig. Ang lahat ay pag-ari ng Diyos. Walang taong sinuman na may-ari ng lahat ng bagay, kundi ang Diyos. Sabi nga sa Marcos 12:30, mahalin natin ang Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Salamat sa Panginoon. So, ang kanyang mga pangako, napakabuti. Amen. Salamat. Amen. So, ang kanyang mga pangako ay tandaan natin na lagi naman tayo magpakumbaba, lagi tayo magbulay-bulay, at iwasan natin ang kasalanan. Salamat sa Panginoon.